apat na buhay. Natagpuan sa loob ng isang aircon condenser unit. Hindi lang daw ugong ng makina ang maririnig sa air conditioner unit na ito, kundi pati huni ng mga ibon na tila bagong pisa pa lamang. Dito po sa aircon na to, dito ko po narinig yung iyak ng inakay na ipon. Dali-dali raw na kinuna ng video uploader na si Aris ang mga inakay. Ang mga susunod na mangyayari, ikagugulat nyo. Sa ilang kultura, may paniniwala na kapag nakakita ng balahibo ng ibon sa mga hindi inaasahang lugar, sign daw ito na malapit ang inyong guardian angel o mahal sa buhay na namayapa na. Pero paano kung hindi lang balahibo ang inyong makita, kundi mga bagong pisang ibon o inakay? Kung siyensya ang tatanungin, karaniwang naghahanap ang mga ibon ng lugar na safe, stable at mataas. Kaya minsan sa aircon condenser, bubong, vents o kahit sa maliliit na siwang sa pader, gumagawa ng pugad. Mas mataas at mas tago ang lugar, mas maiiwasan nila mga predator tulad ng mga pusa, ahas at iba pang hayop na pwedeng magdulot ng panganib sa kanilang mga itlog o inakay. Dahil mong alam, Kuya Kim! Ganito na nga ang nangyari sa video uploader na si Aris. Habang nagpapakain po ako ng kalapati ko, may narinig po ako na iyak ng ipon dun sa may aircon. Kaya po, agad-agad ko sinilip. Nagulat po ako kasi po first time ko po makaikwentro ng mga ganong pangyayari. Agad-agad tinanggal ni Aris sa mga inakay mula sa loob ng aircon. Nag-worry po kasi kami kasi araw-araw namin ginagamit yung aircon. So, kala namin kasi hindi po sila safe dun. Ano kaya ang nangyari sa apat na inakay na gusto lang naman sanang iligtas ni Aris? Pero bago yan, usapang itlog muna tayo. Ang tanong napakasimple, magbigay ng mga paraan ng pagluluto sa itlog ng manok. Pritong itlog. Pritong itlog, correct? Dilaga. Dilaga, Sunny side up. sunny side, may coaching. Sunny side up, Adobo. Ito yung natin. adobo. Ito rin eh. May adobong itlog ba? Meron sa manok. Nilalagyan. Nilalagyan ng itlog yung adobo. Pero hindi yun ang luto sa itlog. Scrambled egg. Scramble, correct. Paraan ng pagluluto ng itlog. Sarsyado po. Sarsyadong itlog, correct? Tama. Steam. Steam. Ang steam egg ba ay correct? Tama. Ngayon balikan naman natin ang mga inakay na kinuha ni Aris. Sa kasamang palad, 3 sa 4 na inakay ang hindi nakasurvive. Pag makakita tayo ng pugad ng mga ibon doon sa loob ng bahay, huwag natin gagalawin. As much as possible, bumabalik yung ibon, yung parents niya. At kung maaaring hindi mo siya makita dahil ina-avoid nila na makita sila. Kung gano'n ang situation na nakita mo na doon at nabuhay siya, napisa siya, meaning na yung init na dinudulot ng aircon, hindi naging potential hazard para sa ibon na nahandol. 7 linggo lang, napansin ni Aris na tila may bagong pugad na naman sa loob ng isa sa kanilang mga aircon condenser unit. Parang gumagawa pa lang yata po ng pugad o mayroon na pong itlog o inakay. Natutunan ko po sa experience ko ay wag na lang po silang galawin doon o hayaan na lang po. Tapos baka kasi po hindi na rin sila mabuhay pag saaring sa atin napunta o pag hindi na sila babalikan na magulang nila. Ang pagkakaroon ng maraming pugad sa loob ng bahay ni Aris, pwedeng may kinalaman daw sa pagkakaroon na niya ng mga alagang ibon. Mas gusto nila doon sa mga maraming lugar na maaring may potential na pagkain at hindi sila gaano ginagambala. Or meron pa mga alagang ibon din sa kapaligiran mo na usually nalalaglag yung mga pagkain na kinakain nila. Ang good news, ang sole survivor sa mga inakay, unti-unti na lumalakas at tinutubuan na ng balahibo. Pagka maliit pa ang ibon, medyo may kahirapan na makilala ang ibon. Pero base doon sa mga lugar na pinagkakitaan sa kanya is more likely ito isang Eurasian tree sparrow. Ito'y nadala dito during the Spanish colonial time pa. Nakapag-adapt sila dito sa lugar natin at mabilis silang dumami at nagparami. Ang survivor na inakay, simbolo ng pag-asa. Sa loob lang ng ilang linggo, patuloy siyang lalakas at matututong lumipad ng malaya. Dahil mo alam, Kuya Kim.